Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Mainit na usapin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Si Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ng dating Pangulong Duterte, ay nasa gitna ng kontrobersya matapos maghain ng asylum application sa Netherlands habang kinakaharap ang mga kaso sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye at ang mga posibleng implikasyon nito. Si Atty. Harry Roque ay nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking na may kaugnayan umano raw sa operasyon ng Lucky South 99, isang pogo hub sa Porac, Pampanga, na isinara noong nakaraang taon dahil sa mga alegasyon ng torture, human trafficking at online scamming. Ang DOJ ay naghain ng motion upang kanselahin ang kanyang passport na maaaring magresulta sa kanyang pagiging undocumented alien at posibleng deportasyon mula sa Netherlands. Ang hakbang ng DOJ na kanselahin ang passport ni Roque ay isang seryosong aksyon na nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na panagutin siya sa mga kasong kinakaharap niya. Gayunpaman, ang kanyang asylum application sa Netherlands ay nagpapakita ng kanyang pagtanggi sa mga alegasyon at pag-agkin ng political persecution. Ang Netherlands ay kilala sa pagtanggap ng mga asylum seekers, ngunit mahigpit din ito sa mga kaso ng human trafficking, kaya't hindi tiyak kung maaaprubahan ang kanyang aplikasyon. Kung hindi maaaprubahan ang kanyang asylum application, maaaring ma-deport si Roque pabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ayon sa DOJ, ang kanyang pagtakas umano ay maaaring ituring na indikasyon ng pagkakasala. Samantala, iginiit ni Roque na ang mga kaso laban sa kanya ay bahagi ng political persecution ng administrasyon umano ni Pangulong Marcos Jr. laban sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Patutsada pa nga ni Roque, the Marcos Jr. administration has been intent on silencing me through a bogus, non-bailable charge when the House Committee failed to have my passport cancelled to compel my extradition to the Philippines. They resorted to filing this fabricated case as a fallback. My response remained unchanged. I have exercised my human right to seek asylum to escape political persecution by Marcos Jr. under international law. I cannot be extradited while Dutch authorities are considering my asylum application. The Philippine government should not be so arrogant, especially with European countries, including the Netherlands, uphold human rights and the right to asylum in cases of political persecution. If they already failed in Timor-Leste, they stand even less of a chance here, and maybe Junior should start with a hair follicle test. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng politika at hustisya sa ating bansa. Mahalaga na ang mga akusado ay harapin ang mga kaso laban sa kanila sa tamang proseso ng batas. Sa huli, ang katotohanan at hustisya ang dapat manaig. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan sa isyung ito. At kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, DFA moves to cancel Roque's passport.